Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Julian. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga pong lumalakas si Bagyong Julian na umaabot na nga po sa 175 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na aabot ng 215 km per hour. Ayon po sa European Center at Joint Typhoon Warning Center, ito nga po ay nasa very strong typhoon category na at mataas naman ang tsansa niya na umabot na hanggang sa super typhoon category. Kaiba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil yung pinakasentro po niya ngayon ay nasa western section na nga po ng coastal water ng Sabtang Batanes. At halos ngayon nga po ay marami na nga po nakaranas ng bagsik ni Bagyong Julian. Dito naman po sa pinakamalapit na kuha ng ating satellite image, dito sa ating monitor, yung malawak na mata ni Bagyong Julian ay dumaan po yan sa coastal water ng Batanes. At asahan nga po natin yung extension ng kanyang kaulapan ay makaka-apekto po yan hanggang dito sa may parte pa rin ng western section ng Central Luzon, and even Metro Manila ay posible pa rin makaranas ng mga pabugso-bugso ng hangin na may paminsan-minsan may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Asahan po natin stormy po yung Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Apayao, and Ilocos Norte. Dito po yung may mga storm wind signal na nakataas pa rin nga po yung storm wind signal number 4 dito sa halos buong lalawigan ng extreme northern Luzon. At kasama naman po sa storm wind signal number 3 ang northern portion ng Cagayan Valley dito nga po sa Santa Ana, Cagayan. Iba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan bagamat bahagyang bumilis ng kaunti itong si Bagyong Julian na umaabot na nga po sa 15 km per hour yung kanyang movement. Ito po ay posibleng lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bahagya, pero ito po ay muling papasok at mataas pa rin po ang tsansa ng landfall scenario sa may parte ng Taiwan. Kung makikita natin yung kanyang diametro at yung extension ng kanyang kaulapan, umaabot po yan hanggang dito sa may parte ng Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac, dito po sa may Baguio, sa may Aurora, Isabela, dito po sa may Tugigaraw at sa Ilocos region. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Dito naman po sa nilabas ng European Center, makikita naman po natin sa inilabas ng European Center na yung posibleng magiging direksyon nitong si Bagyong Julian. Dito po mapapansin nga natin yung pagkilos niya at dito ay mataas ang tsansa niya na umabot nga po siya ng super typhoon category. Kung mapapansin naman natin yung sakop pa rin nung kanyang diametro ay posible hanggang October 1, October 2 ay mararanasan ng taga-extreme northern Luzon yung sama ng panahon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan at sana po ay nakalikas na po tayo dyan. At pagkatapos po niyan ay mataas na ang tsansa niyan na posible nga po tumama yan dito nga sa may parte ng Taiwan. Kaya yung mga kababayan naman natin po na nasa Taiwan, tayo po yung maghanda sa posibleng pinsala na dulot nitong si Typhoon Julian. Dito po sa may inilabas ng bagong pag-asa DOST, nakataas pa rin ang storm wind signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan Island. Signal number 3 naman po, dito pa rin po yan sa may southern portion ng Babuyan Island at including Santa Ana, Cagayan. Signal number 2 naman ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga at Isabela po ay storm wind signal number 1. Mountain Province, Ifugao,
Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan at Polillo Island. Andiyan po nakalagay na, nakikita natin sa screen yung mga storm wind signal, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan. Dito naman sa inilabas ng bagong pag-asa na forecast track, no, halos pumarehas na to. Dito nga sa may forecast track ng European Center, no. At dito nga po ay parehas nga po na mataas ang tsansa na maging super typhoon category at lalabas ng bahagya, no. Bahagya lamang lalabas yan ng PAR at papasok muli at posibleng tumama nga dito sa may Taiwan. Kaya antabay po tayo dahil gaya nga na sinasabi natin, yung pinakasentro po niyan ni Bagyong Julian is unpredictable. Marami pa pong posibilidad na magbago dyan. Kaya yan po ay monitor natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo niyan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, may mga posibilidad nga po tayo makikita na pagbugso nung amihan, pagpasok nga po yan ng Oktubre. Kung mapapansin natin, magpapahina nga po rito kay Bagyong Julian yung pagbugso ng amihan. Pagdating ng October 5 hanggang October 6, mapapansin naman natin magkakaroon ng mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi ito magtutuloy-tuloy sa ngayon na maging isang bagyo. Pero posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan at makikita nga po natin dito yung pagbugso ng amihan ay aabot na po yan hanggang sa parte ng Northern Luzon. By October 9, dito po mapapansin natin may low pressure area sa may Philippine Sea at meron naman low pressure area outside PAR at mapapansin naman natin yung malakas na pagbugso ng amihan na ito nga po ay magiging main factor para pahinain o hindi pagtuloyin yung mga posibleng bagyo na mabubuo sa ating bansa. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.